Alam ko na kung bakit ka nandito. Gusto mo malaman paano mag-apply sa Grab, di ba? Papakita ko sa inyo, guys. Let's go. Okay, guys. Bago mag-apply sa Grab, kailangan mag-apply muna kayo sa LTFRB TNVS. Yun ang ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Paano mag-apply sa Grab? Siyempre, ang unang-una nating gagawin dito ay pupunta tayo sa website ng LTFRB. So, bago ka makapag-apply sa Grab, kailangan muna ay mag-apply ka ng provisional authority or authorization dito sa LTFRB, sa TNVS or yung Transport Network Vehicle Service kung tawagin. Ngayon, pag-click mo dito sa ilalagay ko sa description sa baba. Okay? I-fill up yung form, kumpletuhin 'yon at lahat ng mga requirements, guys, lahat ng mga requirements doon sa form, fill upan niyo ng ayos. And pagka na-fill upan niyo 'to at isinabmit ninyo, bibigyan kayo ng appointment kung anong date kayo pupunta sa LTFRB. Okay? At number 2, ayun na nga, yung document preparation. Mag-e-email sa'yo si LTFRB kung confirm yung napili ninyong schedule. At syempre, sa step number 2, yung document, i-prepare na ninyo, guys. Yung iba kasi hindi nila alam, ano? Okay, na-confirm yung email. I-print nyo yung email, guys. I-print nyo yung email and i-print nyo yung mga attachment. Okay? So, ito po yung TNBS requirements upon filing of application. Ang una, letter A, 4 na kopya ng CPC with motion for provisional authority. Okay? Ito po ipapanotarize. Lahat po dapat original ang notarization. Ipakopya na muna ninyo. Dapat meron kayong dalang 4 na kopya. Then, yung 4 na kopyang yon ay ipapanotarize. Okay? Hindi po yung ipapanotarize yung isa, tapos inyong kokopyahin ng 4. Hindi po. Lahat po dapat original notarization. Okay, guys? Kaya, ipakopya muna ng 4 at saka ipanotarize yung 4 na yon. Okay, guys? Malinaw po yon. Doon sa malapit sa LTFRB, bago kayo pumasok sa LTFRB, dumiretso kayo doon sa kanan. Okay? Doon ang daming notary public, marami doon. Okay? Kaso, ang problema doon, medyo may kamahalan yata. I spent 400 pesos dito sa 4 na notaryo. So, 400 pesos, guys. Kung kayo may makukuhang mas mura, ayun, mas okay, humanap kayo ng notary public na mas mura. Pero in my case, hindi ko kasi alam ang procedure. So, pagdating ko ng LTFRB, kailangan pa lang ipa-reproduce ng 4. So, pumunta ako doon sa notary public, ipinanotarize ko yung 4 na yon. Okay, guys? I spent 400 pesos para doon sa 4 na pagpapanotaryo. Okay? Number 2 or letter B, yung photocopy nung proof of Filipino citizenship. Kahit ano dito, yung authenticated birth certificate from PSA. Okay? Magdala na kayo nun. I-photocopy ninyo. Or valid Philippine passport. Ipa-photocopy na ninyo. Or voter's ID. Okay?
dapat dala na ninyo yan, okay, na photocopy na ninyo. For example, nalimutan ninyo magpa-photocopy, meron din do'n, yun na nga, do'n sa may mga, notary public, meron dong, photocopier, notary, meron din silang picture taking do'n kung ano, wala pa kayong 2x2 ID picture, meron din do'n, okay. Pero you will spend, siguro more than ano, yung usual, okay. In my case kasi parang namahalan ako, eh, 'no. So, comment below please, comment below kung, mas mahal ba doon sa tabi ng LTFRB o tama lang, okay. Paki-comment po sa baba para makatulong tayo do'n sa ibang mga manonood do'n sa, nag-process na nitong, PA, okay. At letter C, photocopy ng government issued ID with picture of applicant. Ang common dito guys yung ano, ating driver's license, okay. And ano guys, kung ikaw ang magda-drive ng iyong Grab car, professional license ang kailangan. Hindi non-pro, guys, hindi non-pro. Kailangan professional driver's license. Liwanag 'yon, guys, Letter D, ayan, photocopy ng ORCR, guys. Oh, ito lang 'yon, napakahaba, ano? Pero photocopy ng ORCR, yung may year, model na nakapangalan sa applicant, okay. Hatchback ay hindi puwede. Liwanag din 'yon, hatchback ay hindi puwede. Ang ating sasakyan o ang kotse natin ay hindi dapat lalampas ng 3 years old, okay. Ang ano, ang mga nasa Grab, ano 'yan, umaabot 'yan ng mga 7 years old. Pero pagka new applicant ka, kailangan bago pa yung sasakyan mo, not more than 3 years old para makapasok ka sa Grab, okay. And step 3, submission ng iyong application sa LTFRB. Ayan. So, punta po kayo do'n sa LTFRB at yung mga nabanggit ko guys, inyong isa-submit 'yon. So, to summarize guys, to summarize, ito yung mga kailangan natin, okay. Puwede ninyong i-pause itong video, kopyahin niyo po itong mga sumusunod or inyong screenshot para hindi kayo, kulangin sa inyong dalang dokumento. Guys, pagdating niyo sa LTFRB, dire-diretso yung pila, okay. Pagdating niyo do'n, meron kayong pipirmahan do'n, bibigyan kayo ng number, okay, yun yung number ng pila ninyo, okay. In my case guys, may kulang akong isang dokumento, nakapila ako, pang-anim ako, okay, and napapunta ako sa huli kasi inayos ko pa yung kakulangan ko. Ayan, kaya pagpunta niyo do'n guys, kailangan kumpleto na. Kasi pagka hindi yan kumpleto, mahuhuli kayo sa linya, okay. Nakapila kayo, then pupunta kayo sa huli. Sayang yung inyong oras. Okay guys? So, suggestion ko lang guys, i-pause ang video, kopyahin niyo ito or i-screenshot ninyo, okay. Ayan, importante 'to guys, 'pag kulang ang inyong mga requirements, hindi kayo ipa-process, okay. 'Yan. So, malinaw po ito, malinaw 'to. At lahat ng document guys, ilagay ninyo sa isang long orange folder. Okay guys, maliwanag 'yon, long orange folder at ito ang nakalagay sa harapan. Puwedeng pentel pen lang guys, okay na 'yon. Basta nakalagay sa harap, application for TNBS PA, okay, or provisional authority. At sa ilalim nakalagay ang inyong full name, okay? Full name ng applicant. 'Yan, importante 'yan guys. So, 'yan. Pagka na-process na, okay, ang inyong mga requirements, ito yung mga step by step. Ipa-flash ko sa screen yung step by step ng, gagawin niyo dito sa LTFRB. Ngayon, pagdating ninyo sa payment,
okay, maghanda kayo ng 820 pesos. Okay, guys? Ayun, guys. Pagdating nyo sa LTFRB, ito, ifa-flash ko sa, sa inyong screen ang sumusunod na mga step by step, yung mga process kung ano yung inyong gagawin doon sa LTFRB. At magdala kayo or ang inyong babayaran doon, total 820 pesos. Okay? So, lahat-lahat, yung notaryo, sabihin na natin, pati yung 2x2 ID, okay? O 500 pesos plus 820. Ayan, magdala kayo ng mga 1,500 pesos. Okay? Para doon sa mga requirements, mga additional requirements plus LTFRB fee. Okay, guys? Then, pagka nabayaran nyo yon, babalik kayo sa isang kwarto kung saan inassess yung inyong mga requirement. And pagka-submit, papupuntahin kayo sa lobby para antayin ninyo na maibigay sa inyo yung inyong personal copy. Okay? Pag naibigay yung personal copy, pababalikin kayo sa isang araw para naman sa stamping. Okay, guys? Ang schedule ng stamping, ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nakalagay. Okay? Ang magsasabi sa inyo kung kailan kayo pupunta ay yung magbibigay ng papel sa inyo. Okay? Yung personal copy ninyo. Okay? Pag naibigay na yung personal copy, tapos na po sa yung araw na yon, tapos na. Pwede na kayo makauwi. Okay? Pero kailangan asikasuhin po ninyo yung nakapaskil. Okay? Ito yung mga dadalhin ninyo sa stamping. Okay, guys? Pagka po nag-a-apply na sa Grab, yun naman ang part 2 ng ating video. Okay, guys? Maraming salamat sa inyong panonood. And of course, subscribe po. Dahil may part 2 pa po ito. Yung procedure para sa mismong Grab. Kung anong gagawin po natin. At next week, ayan po yung gagawin natin. Pupunta po kami sa Grab at aayusin para kami ay makabiyahe na. Okay, guys? Maraming salamat. Thank you for watching. You